Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Alyssa R. Reselia, ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Ang aking iuulat ay ang aralin 15 na pinamagatang ang alpabeto at patnubay sa spelling ng wikang Pilipino. Ang alpabetong Pilipino. Ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 28 letra na ang ayos ay ganito: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Sa 28 letra na ito, 20 ang letra ng dating abakada. Ito ang A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, G, O, P, R, S, T, U, W, Y. Ay ipinagpatuloy na gagamitin ng mga karaniwang salitang tinatanggap o nagsimula sa bokabularyo at talasalitaan ng wikang pambansa. Halimbawa, banyo or banyo. Ginagamit ang enye sa banyo sa pagbigkas. Ang pagbigkas ng mga letra sa Pilipino ay ganoon din sa pagbigkas sa Ingles. Ang tuntuning panlahat. Una ay ang pagbabaybay. Ang pagbigkas o pasalitang pagbaybay sa Pilipino ay patitik at hindi napapantig. Ang ibig sabihin ay isa-isang pagbigkas ng maayos ng pagkasunod-sunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita. Ang halimbawa sa salita, boto. Pag ito ay inispelling, ito ay B-O-T-O. Isa pang halimbawa ay plano. Ito ay inispelling, ito ay P-L-A-N-N-O. Halimbawa naman sa pantig ay kon. Pag ito ay inispelling, ito ay K-O-N. Halimbawa naman sa daglat ay binibini. Pag ito ay inispelling ay capital B at B. At iba pang mga halimbawa. Pangalawa, ang pagbasa. Mananatili sa pagsulat at pagbasa ng mga karaniwang salita ang isa sa isang tumbasan ng letra at ng makabuluhang tunog na ang ibig sabihin, isa lamang ang tunog sa pagbigkas ng bawat letra kapag naging bahagi ng mga karaniwang salita. Sa pagsulat ng mga katutubong salita at mga hiram na karaniwang salita na nag-asimila na sa sistema ng pagbaybay sa wikang pambansa ay susundin pa rin ang kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siya ang bigkas. Halimbawa ay bapor. Maririnig natin ang letrang B sa bafor. Pangatlo ay ang panumbas sa mga hiram na salita. Sa paghahanap ng panumbas sa mga hiram na salita, batay sa wikang Ingles, maaaring sundin ang mga sumusunod na paraan. Ang unang pinagkukunan ng mga salitang maaaring itumbas ay ang leksyon sa kasalukuyang Pilipino. Ito ang pagsasalin ng wikang Ingles sa Pilipino. Halimbawa, ang hiram na salita ay rule. Sa Pilipino, ito ay tuntunin. Isa pang halimbawa ay skills na ang Tagalog ay kasanayan. Ang pangalawa ay maaaring kumuha ng mga salitang mula sa ibang katutubong wika sa bansa. Halimbawa, pinakbet at diningding. Ang pangatlo ay sa panghihiram ng mga salita na may katumbas sa Ingles at Kastila. Unang preparasyon ang hiram sa Kastila, inaayos sa bigkas ng salitang Kastila ang pagbaybay sa Pilipino. Meron po kasi tayong mga salita na ginagamit na merong katumbas sa Ingles at sa Kastila. Ito po ang mga halimbawa. Sa Ingles ay check, sa Kastila ay cheque,
at sa Pilipino ay tseke. Isa pa pong halimbawa, Ingles ay education, Kastila ay edukasyon, at Pilipino ay edukasyon. Kung ating mapapansin, medyo meron pagkakatulad ang Kastila at Pilipino sa pagbigkas, ngunit magkaiba sa spelling. Pang-apat ay, kung walang katumbas sa Kastila o kung mayroon man, ay maaring hindi maunawaan ng nakararami. Hiramin ng tuwiran ang katawagang Ingles at baybayin ito ayon sa mga sumusunod na paraan. Una, kung consistent ang baybay ng salita, hiramin ito ng walang pagbabago. Halimbawa, reporter. Sa Tagalog, ito pa rin ay reporter. Editor. Sa Pilipino or Tagalog, ito pa rin ay editor. Pangalawa, kung hindi consistent ang baybay ng salita, hiramin ito at baybayin ng consistent. Ayon sa simulaing kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat siya ang bigkas. Halimbawa ay sa salitang Ingles ay leader, sa Pilipino ay leader. Kung mapapansin ninyo, magbabago lamang ang spelling ngunit hindi ang pagbigkas. Gayunpaman, may ilang salitang hiram na maaaring baybayin sa dalawang kaanyuhan ngunit kailangan ang consistent sa paggamit. Halimbawa ay barangay at bingo. Pag ito ay ating binigkas, may maririnig tayo na dapat pag in-spelling ay dalawang G talaga. Ngunit pag ito ay in-spelling, ito ay may iisa lamang na G. Pangatlo, may mga salita sa Ingles o sa iba pang banyagang wika na makabubuting pansamantalang hiramin ng walang pagbabago sa spelling ngunit sa lungguhitan. May mga salitang lubhang di consistent ang spelling o malayo ang spelling sa bigkas na kapag binaybay ayon sa alpabetong Pilipino ay hindi mabakas ang orihinal na spelling nito. Halimbawa ay coach, sandwich at pie. May mga salitang pag-agham at technical. Halimbawa nito ay calcium, visa at x-ray. May mga simbolong pang-agham. Halimbawa nito ay Fe or iron, C o carbon, I o iodine, CO2 o carbon dioxide. Isama na rin natin ang H2O o ang water. Pang-apat, mga salitang may magkasunod na patinig. Ang mga salitang hiram na may magkasunod na patinig ay maaaring baybayin sa dalawang kaanyuhan, ngunit kailangan may consistent sa paggamit ng alinmang kaanyuhan. Panlima, ang pantig. Ang pantig ay isang saltik ng dila o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita. Ang bawat pantig ay laging may isang patinig. Halimbawa, ako. Ang patinig dito ay ang A o A. Ang pagtukoy sa pantig, gayon din sa kayarian nito ay sa pamamagitan ng paggamit ng simbolo. K para sa katinig at P para sa patinig. Halimbawa ay upa. U ay isang patinig kaya P ang gagamiting simbolo. Isa pa ay mali. Ma ang unang pantig kaya KP, katinig-patinig. Ang pantig. Ang pagpapantig ay paraan ng paghahati ng mga salita sa mga pantig. Kapag may magkasunod na dalawa o higit pang patinig sa posisyong inisyal, medial at pinal na salita, ito ay hiwalay na mga patinig. Halimbawa ay aalis. Pag ito ay pinagpantig, ito ay a-lis. Meron itong tatlong pantig. Kapag may dalawang magkaibang katinig na magkasunod sa loob ng isang salita, maging katutubo o hiram, ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at pangalawa ay sa patinig na kasunod. Halimbawa,
Buksan. Ito ay may dalawang pantig, buk at san, buksan. Kapag may tatlong magkakaibang katinig na magkakasunod sa loob ng isang salita, ang unang dalawa ay kasama sa patinig ng sinusundan at ang huli ay sa patinig na kasunod. Halimbawa, eksperto. Ito ay may tatlong pantig, eksperto. Kapag may apat na magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang dalawa ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huling dalawa ay sa patinig na kasunod. Halimbawa ay eksklusibo. Ito ay may apat na pantig, eksklusibo. Ang mga tuntuning sinusunod sa pag-uulit ng pantig ay: una, kung ang unang tunog ng salitang ugat ay batayang salita ay patinig, ang patinig lamang ang inuulit. Halimbawa nito ay alis. Pag ito ay inuulit, aalis. Pangalawang halimbawa ay iwan. Pag ito ay inuulit ay iiwan. Ang tuntuning ding ito ang sinusunod kahit may unlapi ang salita. Halimbawa, mag-alis. Pag ito ay inuulit, mag-aalis. Isa pang halimbawa ay maiwan. Pag ito ay inuulit, maiiwan. Kung ang unang pantig ng salitang ugat o batayang salita ay nagsisimula sa katinig-patinig, ang katinig at ang kasunod naman ay patinig lamang ang inuulit. Halimbawa nito ay basa. Pag ito ay inuulit, babasa. Isa pang halimbawa ay lakad. Pag ito ay inuulit, lalakad. Kung ang unang pantig ng salitang ugat o batayang salita ay may cluster na katinig, dalawang paraan ang maaaring gamitin. Ito ay batay sa kinagawian ng nagsasalita. Una, inuulit lamang ang unang katinig at patinig. Halimbawa, plancha, paplantsahin. Pangalawa, inuulit ang cluster na katinig kasama ng patinig. Halimbawa, plancha, plaplantsahin, magplaplantsa. Muli, ako si Alyssa Aricella. Hanggang dito lamang po ang aking parte ng pag-uulat. Susundan po ito ni Leslie Peralta. Maraming salamat po sa pakikinig.